Oh, alam ko, sinabi na sa akin ni Lord kanina. Tumakit kayo sa akin. Sa isang iglap, maaari kayong mawala. Pagmahalang kayo, ito na ang panahon para magbuklod-buklod ng pamilya para manalangin. Kung dumadanas man kayo ng pagsubok, kayo pinapatatal ko lamang at hindi ko kayo pinababayaan. Lagi ninyong pakatandaan na malapit na akong dumating. Kung kaya lagi ko kayang inigising at higit sa lahat, ayaw kong maputol ang ating panalangin sa bawat isa. Amen. Amen. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Narinig natin ang mensahe ng Panginoon. At ang mensahe ng Panginoon ay halos ganoon din na magkaroon na tayo ng self-inventory, self-examination. So magkaroon tayo ng meditation sa sarili natin. Suriin natin ang ating mga sarili. Kasi napakalapit na ng araw. At maging mapanalangin tayong lahat lagi. Sapagkat napakatindi na ng gagawin ng Diyos sa atin, liligligin ng Iglesia. Ibinigay na tayo sa kalaban. Hinayahan ng Diyos na maghari sa Satanas sa mundo. Ngayon, hindi tayo magagalaw ng sino man. Sapagkat pangako ng Panginoong Yesus yan eh. Kailanman hindi kayo malilipol at hindi kayo mawawala sa aking kamay. At hindi kayo pababayaan ng Ama at hindi tayo mawawala din sa Ama. So, dalawa yung sumusuporta sa atin ng Ama at ng Panginoong Yesus. Ngayon, ikaw ngayon ang mag-desisyon sa sarili mo. Kasi ikaw ang mag-meditate sa sarili mo eh. Hindi naman iba mag-meditate sa sarili mo, so bibigyan ka ng liwanag ng Diyos. Bakit? Eh, lalapit ka sa liwanag eh. Pag lumapit ka sa liwanag, liliwanagan ka. Halimbawa, may dala ka salamin, palabo yung salamin. Pumunta ka doon sa malinaw ng liwanag, tapos saka ka magsalamin, makikita mo yung mukha mo doon na maayos. Kitang-kita mo doon, kung marami kang tingawat. O kulubod-kulubod mo yung mukha mo, makikita mo yun doon. Kaya sabi ng Diyos, tumitingin tayo sa ating salamin eh. Pagdakay, nakakalimutan na natin kung sino tayo. So, checkin natin sarili natin. Kasi subukan natin ang ating sarili. Huwag mo subukan yung iba ha. Ang susubukan mo sarili mo. Checkin mo sarili mo. Ikaw ba'y nakakasunod sa lahat ng kalooban ng Diyos? Yung bang dekreto ng apostol na ibinigay sa atin, pinananatilihan mo ba? Kasi ikaw ang magpapasya. So alam mo kung ikaw nakakasunod o hindi, kahit sabi ng Diyos, sa sarili lamang, papupurihan mo ang sarili mo lamang. At hatulan mo sarili mo. Kasi pag hinahatulan mo sarili mo, kinikilala mo na siya. Nagme-meditate ka, chinecheck mo. So pag nalaman mo, may kasalanan ka, ang dami mo kasalanan, hihingi ka na ng tawad siya, tapos tatawarin ka. Pero yung penalty, hindi mawawala kasi anak ka ng Diyos. Yung mga anak ng Diablo, hindi ipe-penalize yan eh. Patuloy lang yan ang magiging masama. Kasi hindi anak ng Diyos yan eh. Hindi papaluin ng Diyos yan, hindi niya anak eh. Nakakita ba kayo na kayo, may mga anak kayo, pumalo ba kayo ng ibang bata? Di ba, pinapalo nyo yung anak nyo. Kasi kung papaluin ng iba, makakasuha ka ng yan. Child abuse siya. Makukulong ka pa yan. So ang pinakikialaman lang ng Ama, yung kanyang mga anak. Ang pinakikialaman natin, yung sambahayan natin, yung mga anak natin. So, checkin natin mabuti sarili natin. Basahin natin yun, Galatians 6, 3-4. Basahin natin. Sapagkat kung sino man ay nag-aakala na siya may kabuluhan, bagamat siya ay walang kabuluhan, ang kanya sarili ang dinalayan niya. Bakit sinasabi ng Diyos na wala tayong kabuluhan? Kasi kahit ano gawin mong mabuti, kahit ano gawin mong pangangatwiran, lahat yung basahan sa Diyos yung walang kabuluhan yun. Ang may kabuluhan lang yung sinasabi ng Diyos. Bakit? Ang Diyos lang ang mabuti. Di ba sabi nung mayan, ang Panginoon, paano ba ang gagawin ko? Mabuting guro. Ano ba gagawin ko para makapasok ko sa langit? Ay, ba't mo ko tinatawag na mabuti? Isa lang ang mabuti, ang Diyos lang. So kung ang Diyos lang ang mabuti, tayo, masama tayong lahat. So kung masama tayong lahat ng gagawin natin kahit mabuti, masama sa Diyos yun. Kasi siya lang ang mabuti. Paano naging mabuti ang Diyos? Yung righteousness niya. Yung kaisipan niya, kalooban niya, salita niya, yung natatanggapin niya. Ang tatanggapin ng Diyos, yung kaisipan lang niya. At ang kaisipan ng Diyos, si Jesus Christ, ang karunungan ng Diyos.
Si Jesus Christ ang liwanag na dapat lapitan. At liliwanagan ka ng salita ng Diyos. Kaya lumalapit tayo sa salita ng Diyos. Tignan natin, ikumpara natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Nakakatupad ba tayo sa salita ng Diyos? Kasi huwag mo i-compare yung iba sa iba. How can you compare difference? Paano ka mag-compare kung magkaiba? Magkaiba na nga eh. Paano pa compare? Magkaiba nga eh. So lahat tayo, we are very unique person. Lahat tayo. Lahat tayo may uniqueness, may originality. Kaya huwag kang manggaya. Meron kang originality. Yun ang pakilusin mo sa sarili mo. Yung originality mo. Ngayon, ang pwede kang magkumpara, yung magkamukha. Kakikita nyo sa comics nung araw, sa dyaryo. Hanapin ang naiiba. Di ba? Magkamukha pero makita mo, halimbawa, yung isa walang hawak na suklay, yung isa may hawak na suklay. Yung isa walang hawak na walis, yung isa may walis. Makikita mo, bakit? Iko-compare mo yung magkamukha. So, kailangan maging kamukha na tayo ng Panginoong Jesus, maging katulad tayo ng larawan, ng anak ng Diyos. So, iko-compare mo ang sarili mo sa kamukha mo, si Jesus Christ. Magiging living epistles tayo, buhay na sulat. Siya yung buhay na sulat eh. Siya yung salita ng Diyos na naging tao. So kung magkukumpare ka ng sarili mo sa Word of God, so i-meditate mo yung Word of God, i-meditate mo ang sarili mo. Lumapit ka sa liwanag, Panginoon, liwanagan mo nga ako. Gusto ko pong makita yung sarili ko. Ano ba problema ko? Ano ba dapat kong ayusin sa sarili ko? So sasabihin ng Holy Spirit sa'yo lahat yan. Kasi kinalulugdan ng Diyos yung lumalapit sa kanya. So, liliwanagan ka ng Diyos. Pahingahan mo nga ng konti. Nag-feedback eh. Nakakainis yung feedback eh. Okay? O, saan ka pupunta? Konting-konting bawas ng volume. Nagbabangos ba kayo? So, tuloy tayo mga kapatid. Galatians 6:4. Ngunit siya sa akin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa, at kung magkagayon, magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi sa iba. O kanino magkakaroon ng kapurihan? Sa sarili mo lang. So pag nakikita mo sarili mo talaga na sanctified ka eh, consecrated ka sa Diyos, talagang inialay mo buhay mo sa Diyos. Talagang tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang Diyos sa tagapag at handa ka na magpakabanal-banal. Ikaw ang magdidesisyon nun kasi ikaw ang nagsusuri. So, pag nakita mo sa sarili mo na talagang ako'y nagpapakabanal, matuwa ka sa sarili, purihin mo ang sarili mo, ang galing ko. Ang galing ng Diyos sa akin, talagang nagagawa ako magpakabanal-banal. Ngayon kung palpa ka naman at ang dami mong kasalanan, humingi ka naman ng tawad. 1 Corinthians 11:32. Simulan natin sa 31. Datapwat kung ating kilalanin ang ating sarili, hindi tayo kakatulan. Paano mo kikilalanin ang sarili mo? Hindi i-meditate mo. Magkaroon ka ng tahimik na lugar, tahimik na kaisipan. Hingi ka ng liwanag sa Diyos. Kilalanin mo sarili mo. Lord, ipakilala mo ang sarili mo sa akin, ipakilala mo sarili ko sa akin. O liliwanagan ka na makikita mo sarili mo. Ang dami mo palang kasalanan. Ang dami mo palang ginagawang kapalpakan. So pag kinilala mo na, tatanggapin mo na nagkasala ka. Ipapahayag mo yung kasalanan mo, kikilalanin mo na, ihahatulan mo na sarili mo. Para hindi ka hatulan sa impyerno. Pag hinatulan mo sarili mo dahil kinilala mo na, self-examination ka na, nag-self-inventory ka na, dadapat kung tayo hinahatulan, ay parurusahan tayo ng Panginoon. O ba't ka parurusahan? Anak eh. Anak ka ng Diyos, kaya papaluin ka kasi nga inamin mo na kasalanan mo, pinatawad ka na Diyos, pero may penalty. Hindi pwedeng walang penalty. Saka naman nakakita ng kasalanan, walang penalty. Ngayon, ang penalty ng unbeliever sa impyerno na. Ang penalty natin dito sa lupa, parurusahan ka. Ngayon, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ito po kasalanan ko, inaamin ko, patawarin mo ko. Pero yung palo, Lord, nakaperanggot lang, huwag masyadong matindi. Eh wala namang pagsubok na ibibigay niyo sa atin na hindi natin kaya. Kaya natin, pati penalty, lahat kaya natin. Kaya sabi ng Diyos, kung kaya mo, lahat ng bagay may pangyayari sa iyo na sumasampalataya. Kayanin mo. Kaya ikaw, pag nag-meditate ka, pag nag-desisyon ka, siguraduhin mo yung decision mo, gagawin mo. Huwag kang hangal. Kasi yung
Nangangako sa Diyos na hindi ginagawa, ang tawag doon, hangal. Basahin natin yun. Ecclesiastes 5:4-5. Kung hindi mo kaya maging tunay na Kristiyano, huwag kang mag-Kristiyano, magiging malungkot lang ang buhay mo. Kasi ayaw mo talaga ng Kristiyano, bakit ka napilitan? Sino may kasalanan? So kung ayaw mo mag-Kristiyano, huwag kang mag-Kristiyano. Kung magpapakasama ka, ang sarap nun. Kasi dito sa lupa, pag masama ka, enjoy na enjoy dito kasamaan. Tingnan nyo yung nakaraan yung buhay. Nung wala pa kayo sa Diyos, di ba ang sarap ng buhay? Nagagawa mo gusto mong... Ako, sarap ng buhay ko eh. Paggising ko pala sa umaga, umiitit na ako ng marijuana. Nagbabasa ng dyaryo, ninigarilyo, mag-aalmusal, naliligo, maghahanap na ako ng sugalan. Buong gabi na yon ha? Mula umaga hanggang gabi, hanggang madaling araw, inaabot pa ako ng 2 araw sa Madyungan, di ako umuwi. Ang sarap, pagkatapos nun, lalo na lalo, mag-beer house. Mag-beer house, tapos lahat ng gagawin mo, ang sarap eh. Kasi masama ka eh. Makasalanan itong mundong ito eh. Dito sa mundong ito, nandito nag-aari siya sa puro kasamaan. Eh masama ka, so mag-i-enjoy ka. Pero kung magiging katulad ka ni Abraham, ni Lot, walang kwentang mabuhay. Di ba nabuhay sa Sodoma at Gomorrah si Lot? Sabi niya, napakasama ng tao, alis tayo dito sa Sodoma at Gomorrah. Sama kayo sa akin, lalabas na tayo ng Sodoma at Gomorrah. So medyo double-minded pa ang mga anak ng bad dati. Nainganyo kasi nagpakita yung mga anghel sa kanila. Sabi, wawakasan na yung Sodoma at Gomorrah. Nainganyo. Kaya nagbigay ng instruction ng Diyos. O lahat ng lalabas sa Sodoma at Gomorrah, huwag kayong lilingon. Kasi pag lumingon kayo, magiging asin kayo. So yun ang message ng mga anghel. Merong warning. Pag ano ba yung ibig sabihin nyo? Bumabalik ka pa sa dati mong pagkatao. Binabalikan mo pa yung nakaraan. Gusto mo pang bumalik ng Egypt. So ano mangyayari? Magiging asin. Ano ibig sabihin? Di namatay. Nawalan ng saysay. Ang kasaysayan lang ng asin, magpaalat ng kuho, nang lulutuin mo. Kaya ayun ang, malamang ginamit yun ng mga kusinero eh. Kada ipitas mo nga ako ng isang daliri doon, pampalasa ng asin. Oh, kasi yung asin, alam niyo ba ang asin, ginawang pera nung araw yan. Kaya yan, sal eh. Salary. From the root word sal. Pandesal. Maalat na tinapay. Pandesal. Salmon. Ay, hindi, iba yung salmon. So, ibig sabihin, yung araw, ginamit na pera ang asin. Napakahalaga ng asin eh. Kaya sabi, you are the salt of the earth. Kapag hindi na nagkaroon kayo ng asin o alam, useless na kayo. Tatapak-tapakan na lang kayo. Kung ikaw isang Kristiyano na walang saysay, hindi ka totoong Kristiyano, tatapak-tapakan ka ng mga tao. Sino yan? Born again yan eh. Anak ng mga demonyo yan. Ako, magpapaniwalaan ka sa mga born again. Bakit? Yung pamumuhay mo, hindi nakikita kabanalan. Kasi hindi naman pakikinggan ng Diyos ng mga tao sinasabi mo. At titignan nila yung ginagawa mo. Kaya sabi ni Kristo eh, kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, paniwalaan niyo yung ginagawa ko. Kasi yung ginagawa ko hindi magsisinungaling. Kasi yung salita, pwede magsinungaling yun eh. Diba? Pero yung ginagawa mo, makapagsisinungaling ba yun? Halimbawa, isang puno, santol. Hindi makapagsisinungaling yung santol kapag ang bunga niya santol. Pero kung santol siya, nagbunga siya ng mangga, makakaiba na yun. Kaya sabi ng Bible makikilala mo sila sa kanilang bunga. Hindi pwedeng magbunga ng matamis ang mapait na puno. Hindi pwedeng magbunga ng mabuti ang masamang puno. Ang masamang puno magbubunga ng masamang bunga. Kaya sabi, makikilala mo sila sa kanilang bunga. So, checkin mo sarili mo, meron ka na bang bunga sa Panginoon? Yung bang bunga ng Holy Spirit, yung love, yung hope, yung joy, yung faith, long suffering, self-control, lahat ng bunga ng Espiritu Santo, nagmamanifest na ba? Yun ba gusto mong mangyari na talaga? Pakompleto mo pagiging tunay na Kristiyano. Nagpapakabanal-banal ka na ba? Kasi yun ang tanong, kasi yung banal, hindi pa pwedeng magpakabanal-banal kung ayaw mo. Yun ang first step eh, binanal tayo. Nilinis ng dugo ni Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan. Inalis tayo sa kumunoy. O di wala ka na sa kumunoy. Ano gagawin sa iyo ng Diyos pag inalis ka sa kumunoy? Lilinisin ka dahil puro putik eh. Mula ulo hanggang paa, lilinisin. Ano lilinisin sa'yo? Tubig na may salita. Malilinis na kayo dahil sa salita, sinalita ko, sabi ni Kristo. So ang naglilinis sa atin, Word of God.
And we are being born of the Word of God. Not the corrupted seed, kundi yung walang hanggan. So we are being reborn. Na-born again na tayo, ipinanganak na tayo sa salita. Kaya ngayon tayo ay mga anak na ng Diyos. Kasi ipinanganak ng Ama ang salita eh. Si Kristo ipinanganak niya eh. Sabi niya, ipinanganak kita ngayon. Ang buktong kong anak, ipinanganak kita ngayon. So ipinanganak ng Ama si Kristo. So pag ikaw ipinanganak ng Diyos, you are born then katulad ni Kristo, the Word of God. And the Word of God become flesh. Ngayon tayo naman, hindi naman tayo Word of God, flesh lang tayo. And the flesh will be the Word of God. Baliktad naman. Kung hinubad ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos at namuhay na parang alipin na tao, tayo naman baliktad. Huhubarin naman natin ang dati nating pagkatao at mabubuhay tayo katulad ng Diyos. Laging baliktad sa Diyos, iba kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng tao. Kung gaano ang layo ng langit sa lupa, ganun kaiba ang kaisipan ng Diyos. Have the mind of Christ. Paano ka magkakaroon ng mind of Christ? Be dead to yourself. Suriin mo sarili mo, patay ka na ba? Tingnan mo sarili mo, patay ka na ba talaga? O buhay na buhay ka pa? Ibigyan ko kayo ng isang sample. Halimbawa, pinagsalitaan ka ng nanay mo, o tatay mo, o kapatid mo, asawa mo, anak mo, ng masamang salita. Pinagsalitaan ka ng masamang salita, nagre-retaliate ka ba? Gumaganti ka rin ba ng masamang salita? Nasasaktan ka pa ba? Oo, nasasaktan kasi tao ka, pero nagre-retaliate ka ba ng masama? Ginagantihan mo ba ng masama ang masama? O di ikaw yan. Kasi ang masama, hindi ginagantihan ng masama, kundi mabuti. Yun ang Word of God. Yun ang katuwiran ng Diyos. So, ibig sabihin, buhay ka pa. So, para mamatay ka, ganito kasimpleng paraan para mamatay ka. Halimbawa, may patay. Nakaburol yung patay. Sabi, halimbawa, ang pangalan ni Ingo. Ingo, ang pangit-pangit ng makeup mo. Tumayo ka nga dyan. Ano sasabihin ng patay? Wala, patay nga yun. Sasabihin ng Ingo, ang pogi-pogi mo, ang bait-bait mo. Ano sabihin ng patay? Wala. So sabihan mo ng mabuti, sabihan mo ng masama. Hindi nagre-react. Bakit? Patay eh. So ganun ang pagiging Kristiyano. We are dead to self. Galatians 2:20. Ako'y napako sa krus. Sino yung ako? Yung dati mong pagkatao. Kasi nilinis ng Panginoon ang kasalanan ng lahat ng sanlibutan eh. So nung ipako ang katawan ni Kristo, inilagay doon ang lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan. So nasa katawan ni Kristo lahat ng kasalanan. Pero banal yung katawan na yun. Bakit naging makasalanan? Siya ang nag-replace. Kinuha niya lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan. Bakit tayo pinako doon? Parang nasa gano'n, nakapako na yung datihang pagkatao, hindi na makakilos. Nakapako eh. Maliban na lang kung tatanggalin mo yung kamay mo sa pako. So isinamang ipinako doon sa krus. Yung datihang pagkatao natin. Tapos ano nangyari? At hindi na ako ang nabubuhay. O di patay na yung dati. Hindi ka na nabubuhay. O di patay ka na. Pag nakuha natin itong ganitong faith, perfect faith ito. Sa langit na tayo. Lahat tayo. Practice makes perfect. Practicein mo, patay ka. Ang hirap niyan. Ang hirap niyan. Sabi ko nga sa'yo, napakahirap niyan. Lalo sa sex. Lalo sa laman. Ang laman ay laman. Bakit nabulid ang mga anghel sa impyerno? Dahil doon sa nakipag-sex sila. Sarap na sarap ang mga anghel sa sex, sa laman. Kaya nga nakipag-asawa sila sa daughters of the earth, nakipaghanap ng mga higante, mga Nephilim. Ang hirap, ano yun, si Samson, tingnan nyo. Si Samson naman, of God yun, ba't hindi na niya nakontra si Delilah? Ang ganda ni Delilah, di ba? Oh. Babae ang fall down ng mga lalaki. Kaya ano dapat gawin doon? Lumayo ka. Pag merong ganun tukso, magtatagumpay ka lang kung lalayuan mo. Huwag kang didig, huwag kang si Jimmy Swaggart. Si Jimmy Swaggart dumikit pa sa prostitute. Eh alam niyo ba, ang prostitute sa US, social yan. May kanya-kanyang presyo yan. At saka kanya-kanyang services. Eh nagkunwari yung yung prostitute sa kanya na may problema. Gusto magpa-counseling, hindi pinapunta sa sa apartment niya. Ano sunod na nangyari? Mahina nga ang laman eh.
Hindi na-disgrasya si Swaggart na pala planted nung kasamahan nila. Nakakasuhan siya. Terminated siya sa excommunicated siya. Kasi nag-adultery siya eh. Nakipag-fornicate siya dun sa prostitute. Ganon katindi ang laman, kaya huwag kang papasok sa ganyan. Pag nakita mo may tumutokso na, ako, lumayo ka na agad. Ako, pag nagpapamasahe ko dito sa bahay, kasi home service eh. Pag naramdaman ko yung nagmamasahe sa akin, mayroong pagnanasa sa akin kataban. Hindi pagnanasa sa akin. Naku, nararamdaman ko na eh. Sabi ko, Lord, tulungan mo ko dito. Huwag ako matented dito ha. Kasi, kayo, dalawa lang kayo sa kwarto. Pwede nyo gawin kahit ano eh. Lord, ayoko nitong layo mo ko dito. Nagtatagumpay naman ako. Kasi pray that you will not fall into temptation. Pag naramdaman mo na, nahinikayat ng demonyo yung laman para kumilis, tigilin mo na. Huwag kang pumayag na kumilos ang laman kasi ikilos siya sa ayaw at sa gusto mo. Lalo yung ganun. Yun nga lang pagsisinungaling eh, ang hirap nan eh. Walang taong nakakontrol ng dila. Lahat, kahit ayaw mo magsinungaling, minsan nagsisinungaling ka. Oo, di ba? Kahit ayaw mo magsinungaling, minsan malalaman mo lang, nagsinungaling ako. Sorry, nagsinungaling ako. Kasi ipapalihin sa'yo ng Holy Spirit, nagsinungaling ka. Oo nga, sorry Lord, tulungan mo huwag na magsinungaling. Eh kaso wala naman nakapigil talagang tao ng dila. Si Kristo lang ang nakapigil ng dila. Dahil Diyos yun eh. Walang tao, sabi sa Diyan, nakapigil ng ng dila. Pagkat ito'y parang lason eh. Sumusulog ng gubat. Sa pamamagitan ng salita mo, pwede mong sunugin ng isang gubat eh. Isang salita mo lang, pwede mong magkaroon ng third world war. Si Putin lang gumawa ng salitang hindi maganda, pwede magka-third world war na. Kahit sinong presidente sa Iran, salita lang ang gamitin niya, pwede mag-third world war eh. Kasi ganun na salita. Matindi ang salita, kaya sabi, sa bawat salita sinilita mo, ipagsusulit mo yan sa Diyos. Kaya lahat ng walang kabuluhang sinalita natin, ipagsusulit natin yan sa Diyos. Ngayon yung pagsusulit na yan sa Diyos, dito sa lupa, parurusahan ka. Kasi anak ka. Kaya subukan mo sarili mo. Chikin mo mabuti sarili mo. Sabi sa 2 Corinthians 13:5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. So, sino sisiyasatin mo? Sino iimbestigahan mo? Sarili mo. Imbestigador ka ng sarili mo. Chikin mo sarili mo, huwag yung iba. Kasi pag iba chinek mo, naku, makikita mo kabulukan. Ako, chikin nyo ko. Kung may makikita kayo 20 maligo, dadagdagan ko pa ng 20 yun. Kasi mas kilala ko sarili ko kaysa sa inyo. Di ba? Kaya ang gagawin lang natin yung message kanina, pray to one another. Huwag kayo makakalimot na manalangin. Ipanalangin ang bawat isa kasi mahina tayo. Inaalala ng Diyos, galing tayo sa alikabok. Inuunawa tayo ng Diyos. Kaya pinagpala ng Diyos eh. Hindi na ibinilang tayong makasalanan. Pinagpala yung ang kasalanan na hindi ibinilang sa Kanya. Kasi lahat ng unbeliever na doon pa kasalanan sa kanila. Nakalubog pa sila sa kumunoy. Hindi pa sila inaahon ni Kristo. Tayo na ihahon na sa kumunoy. Babalik ka ba sa kumunoy? Wala ka ng putik. Ang linis-linis mo na. Magpuputik ka pa ba? Para kang babaeng baboy? Pupunta na naman sa putikan? Para kang kalabaw, maglulublob ka naman sa lubluban ng kalabaw? Hindi na. Di ba yun nasabi niya doon sa prostitute? Sabi ni Kristo, asa na yung mga persecutor mo? Asa na yung humahatol sa iyo? Yung accuser mo, wala na po silang lahat. Miski ako, hindi rin kita i-accuse. Hindi kita hakatulan. Go! Huwag ka na magkasala na matindi. Kasi pag nagkasala ka, mas matindi magaganap sa iyo. So, ganun tayo. Nang linisin tayo ng Diyos, pag bumalik ka pa sa kumunoy, mas matindi mangyayari sa iyo. 2 Peter 2. 2 Peter 2:20-21. Sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Kristo, ay muling mahalubiluhan. So nagkaputik na naman. Sumausaw na naman sa kumunoy. At nadaig niyon, nagputik-putik na. Nagustuhan na ng babaeng baboy ang putik. Una, ginaw-daw lang yung daliri na pa, para si Saldi. Sabi ni Saldi sa akin, Brad, puputulin na naman yung daliri ko. Ay ko, ipagamot mo. Hindi na. Ay ko, ba't may pagagamot? Hindi lang daliri ang puputulin sa iyo, paa. Ngayon, kung hindi pa rin puputulin na, tutuloy yan,
hita na. Isang leg na puputulin sa'yo. So, suriin mo sarili mo, bro. Magsuri ka mabuti. Pag nakita mo, magsisi ka na. Sumama ka sa iglesia, mag-worship ka sa second Sunday. Baka sa December ako mag-worship. Sana magawa mo. First agape feast natin yan sa taong ito. Susunod, 2025 na tayo magsusunod-sunod na agape feast. Talagang gawin mo pananampalataya. Minsan lang to eh. Sabi niya, oo, bro. Sabi ko, ayoko marinig yung oo, gawin mo ha. Sabi niya, oo, pipilitin. Huwag mo pilitin. Ayaw na Diyos na pimilit. Tapos ikaw, pipilitin mo sarili mo sumunod. Hindi, kusang loob ang pagsunod. Hindi pinipilit. Pag ikaw ba nag-asawa, pipilitin mo yung asawa mo? Pipilitin mo ba magpakasal sa'yo? Hindi. Di ba? Anong klaseng pagsasama kung pinilit mo? Binuhin mo, pag magse-sex kayo tuwing gabi, pipilitin mo rin yun. Eh, pinilit mo nga makipagkasal. Naman doon, hindi mo siya pipilitin. Pipilitin mo rin, makakasuhan ka pa ng ano niya. RA 9263 ba yun? Corruption of minors and violence against women. Kahit asawa mo, pwede kang kasuhan yan. So, balik tayo dito. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran. Buti pa, hindi ka daw na naging Kristiyano, hindi ka na naging born again. Pagkatapos na makakilala, ito'y tumalikod sa banal na utos. Lumingon na naman yung asawa ni Lot sa Sodom at Gomorrah, naging asin na ibinigay sa kanila. So wala na, no retreat, no surrender to. Siguraduhin mo sa sarili mo na ikaw totoo. Kasi malalaman mo totoo ka dahil ikaw yan eh. Eh sino ba maghahatol sa sarili mo? Hindi naman yung iba, ikaw eh. So alam mo kung totoo ka at hindi. Alam mo kung ligtas ka. Alam mo hindi. Eh dito ka pumunta sa ligtas, di ba? Deuteronomy 30:19-30. Deuteronomy 30:19-20 na tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na to. Kasi yung langit at lupa, hindi magsisinungaling yun. Sigurado saksi yun. Lahat ng bagay buhay. Kita mo ang langit na i-stretch. Sinasabi ng mga scientists, palago pa ng palago ang galaxy. Nanganganak ang buong universe. Kasi buhay nga yan eh. Yung lupa, akala niyo ba patayan lupa, buhay yan. May vibration yan. Kaya bakit gagamitin saksi yung langit at lupa kung hindi buhay yan? Kaya lang yung buhay niya, hindi nagsisinungaling tao na po. Magsisinungaling ang tao. Miski bayaran mo ng limpak-limpak na pera, magsisinungaling pa rin yan. Tao yan eh. So hindi yan ang saksi. Ang saksing ginagamit ng Diyos, langit at lupa. Laban sa iyo sa araw na ito. So may pag-asa pa. Kahit wala kang kwentang Kristiyano sa nakaraan, itong araw na to may kwenta ka. This is the day of salvation. You have to live for today. Now is faith. Ganyan kaganda ang ibinigay na grasya ng Diyos sa atin. Kahit ang pangit-pangit na pinaggagawa mo kahapon, kahit ang sama-sama mo kahapon, ngayon banal na banal ka. Yun ang basis ng Diyos. Di ba yun, nagtrabaho? Sabi, kumuha kayo ng trabahador sa anihan. Ngayon, bayaran ng 1 denaryo ang magtatrabaho sa isang buong araw. Eh di, nakakuha ng trabaho, eh kulang pa. Kumuha pa kayo, kahit sino sa labas. Kumuha. Tapos nung magbabayaran na, binayaran 1 denaryo. Nagreklamo yung mga isang araw na nagtrabaho. Teka. Bakit 1 denaryo bibigay mo? Kanina lang nagsimula yan, alas 11, isang oras na, alas 12, tapos na. Eh kami, isang buong araw. Sabi nung namamahala, ano ba usapan? Di ba 1 denaryo isang araw? Eh yung isang oras na yan, di ba kabilang sa isang araw yun? Para sa sanla. Nagsanla ka, di ba? Halimbawa, ang maturity date nun, December 20. Pero, November 20 na, counted na yun. Isang buwan na yun. Kahit isang araw. Ganun ang subaste. Yung isang araw mo, isang month na yun. Ganun din na sa Diyos eh. Yung isang oras na pinagtrabaho niya, isang araw yun. Yun ang usapan eh. Yun ang batas ng
ng ikaw ay magsasanla. Hindi ng batas ng Diyos na sinabi. Hindi makapagreklamo ngayon. Sabi na meron nahuuna na nahuhuli. Meron nahuhuli na nahuuna. Ikaw nahuhuli ka nga, pero mauuna ka sa langit. Bakit? Itong araw na ito, banal ka. Talagang namatay ka sa sarili mo, nabuhay ka sa pananampalataya. Kinakalimutan ng Diyos sa nakaraan. Yung ngayon, ano yung ngayon? The now moment, you have to live for today. Today is the day of salvation. Kaya kalimutan nyo yung mga nakaraan. At yung future, huwag mo na masyadong intindihin yan. Your now shall be your future. Kung gusto mong maligtas, gawin mo kaligtasan ngayon. Ano ba kaligtasan? 1 Corinthians 15:1-2. Ngayon, ipinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking itinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan. So, do you remain in the Word of God? Tinanggap mo ba si Kristo? Nananatili ka ba kay Kristo? Nakakabit pa ba yung sanga mo dun sa branch? Yung branch mo, nakakabit pa sa puno. I am the vine, you are the branch, sabi ni Kristo. Ang puno, si Kristo, tayo sanga. Nakakabit ka pa ba doon sa puno? O saan ka na nakakabit? May kabit ka na. Imbis na nakakabit ka doon sa puno, may kabit ka. Sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo. Ano yung ginamit na paraan ng kaligtasan? Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ebanghelyo ni Magdalena o ni Tomas. Ebanghelyo ni Kristo na isinulat ni ng Mateo. Sinulat niya yung four gospel. Si Luke, si Matthew, yung dalawa pa, si John. Yun ang batayan ng Ebanghelyo at yung mga sulat ng mga apostol. The epistles of Peter, the epistles of Paul. Yung Word of God, yung Biblia mismo. Yan ang batayan ng kaligtasan. Ipinamumuhay mo ba yan? Patay ka na sa pagkatao mo. Binubuhan mo ba yung krus mo araw-araw? Yung krus yun yung salita ng Diyos. Galatians 6:2. Basahin din natin yun. Magdalahan tayo ng mga pasanin ng isa't isa. So, yung burden ng bawat isa, pray. Pray to one another. Diyan lang naman natin madadala pasanin sa prayer. Praying one to another. At tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. So, ano ang kautusan ni Kristo papasanin? Yung krus. Pasanin nyo. Ano ba pinapasan? Yung krus. So, yung krus na pinapasan natin, yun yung utos ni Kristo. Tuparin natin yun. Buhatin natin, magbuhatan tayo ng bawat isa ng krus. Praying one to another, loving one another. Kasi malapit na ang oras eh. Alam mo ba kung kailan darating ang Panginoon? So anytime, any moment. So ready ka na ba? Para ka magpag-ready. Ngayon, ang ready. Spiritual readiness is now. So, pag bukan liway-liway pala, nagising, ako nga, nagigising, matutulog ako, higa ako na alas 8, magigising na ako, alas 2, hindi na ako matutulog noon, uubusin ko na yun sa prayer. Hindi ka na matutulog, ano pa gagawin mo? Hindi na ako natutulog. Hindi puro prayers and meditation na lang sa sarili. Para makita mo sarili mo kung gaano ka kasama. At ma-realize mo na hatulan ka ng Diyos, parusahan ka. Kailangan parusahan tayo, kailangan paluin ka, nakasala ka eh. Paluin ka. Pag hindi ka na pinapalo ng Diyos, ibig sabihin, hindi ka makasalanan, hindi ka nagkakasala. Hindi ka pinapalo eh. Ang anak ng Diyos nagkakasala. Ikaw sundalo ka, wala kang peklat. Hindi ka sundalo. Napanood niyo ba yung nagpakitaan sila ng peklat ng babae? Si Mel Gibson. Little weapon yata pamagat nun. Nagpakitaan sila ng mga suwat. Pareho silang pulis eh. Mga agent sila pareho eh. Oh, do you know how did I get this? Combating. Ito, do you know, hanggang sa nagkahubaran na, isang pupunta, yung babae at lalaki nagkahubaran. Eh, doon na yung pero nagpakitaan muna ng peklat yung dalawa na yun. Kasi pag ikaw sundalo, anak ka ng Diyos, puro peklat ka. Bakit? Magagalaw ka ni Satanas.
Pero dudurugin natin yung ulo niya. Ang gagalawin niya sa akin, paa. So pag nagalaw yung paa, kasama ng katawan natin yun. Yung pamumuhay natin, paglakad natin sa mundo, nadudumihan tayo. Kasi nasa mundo ka eh. Magkakaalikabok ang paa mo. Hindi pwedeng nasa mundo ka, hindi ka magkakaalikabok. Kaya nga papalitan tong mundo na to eh. Na wala nang alikabok. Tapos na yung creation ng alikabok eh. Hindi natin alam kung ano yung bagong earth na gagawin. Hindi pa natin alam yon. Yung new heavens, maraming langit. And new earth. Hindi natin alam pa yun. Wala pa nakakaalam nun. Hindi pa tayo nakakarating dun eh. At hindi pa natin alam ang lahat ng katotohanan. Wala pa tayo dun eh. Kasi pag naligtas na tayo, malalaman natin ang lahat ng katotohanan. 1 Timothy 4:2. Kaya ang kalooban na Diyos, maligtas ang lahat at makaalam ng katotohanan. Future yun, makaalam. To know the truth. Nawala. Ba't nawala? Nawala, hindi ko makita. Yung kalooban ng Diyos na maligtas ang lahat at makaalam ng katotohanan. Isuryano na. Nasa Timothy yun eh. Okay na, mga kapatid. Amen. Nakalimutan.